Yung young man came to Jesus Christ at nagtanong, paano niya makamtan ang buhay na walang hangganan? Doon ba sumagot si Jesucristo, makamtan mo ang buhay ng walang hangganan kung maniwala ka ng Trinity, maniwala ka nga ako ay God and man, or maniwala ka sa crucifixion? Those words mentioned by Jesus Christ answered to the question. Okay. Okay, answer. First and foremost, kung titingnan po natin yung context, makikita po natin yung sinabi ni Kristo na then come and follow me. So obviously po, kung ipipinpoint natin, hindi na, for me po it's on my own point na, hindi po na, kung ako pong tatanungin, every single person na talagang sinasaliksik yung context, makikita po talaga na, talagang pinipinpoint ni Kristo na, okay, na-follow mo na lahat. Ang tanong, are you really following me? Are you really pointed out na kung ano talaga ako? Which is, yun yung panawagan ng naturang certain ruler na good teacher. So, kumbaga, then come follow me po yung point, which is, it will be considered, sounds like, nagdedemand si Kristo ng tila baga pagsunod kung paano ang tao ay dapat sumunod sa Panginoon. O sumunod sa Ama, so to speak. Yun lang po. Thank you po. Okay. Another question, number 2. Sabi mo na walang makapunta sa langit kung ang Jesucristo lamang magdaan. Si Elijah ba, si Enoch, kasama si Satanas ay dumaan ni Kristo? Kasi sila nakapunta sa langit eh. At sabi mo kanina, walang makapunta sa langit kung di magdaan kay Jesucristo. Ang tanong ko, si Enoch, si Elijah, si Satanas nakapunta sa langit, nagdaan sila kay Jesucristo? Ang point po kasi sa passage, okay, sorry for that. Ang point po sa John 14:6 ay may kinalaman sa issue ng kung paano ang tao ay mapunta sa langit. But okay, ipinpoint man natin concerning Elijah, okay? Katunayan po, ito po yung time na kung saan itong si Elijah ay papunta na po talaga sa langit, so to speak, dahil po tapos na yung kanyang mission. Concerning to Satan na tinatawag namang Lucifer dun sa ibang mga passage, makikita na nagaling siya sa langit, and yet dahil sa kanyang pagre-rebelde, binagsak po siya sa lupa. But concerning po sa context ng John chapter 14 verse 6, pinipinpoint lamang po ni Kristo yung tungkol doon sa tanong ni Thomas na paano ko malalaman ang daan? Paano ko malalaman na tama ba ang aking landas? Then Jesus declared those titles na siya yung masasabing daan ng daan pato. Na po, 1 minuto. Okay. Store. Okay, sorry po dyan. Pero okay na po. Thank you po. Okay. Pangatlong tanong. So, ibig palang sabihin, kasi sa John 16:4, ang pinalabas mo doon ay explaining about doon, mayroon po bang kaligtasan ng tao kung naniwala sila kay Adan, naniwala kay Moses, kay Abraham, may kaligtasan po ba ang mga tao noon sa kapanahon na nila, including Moses? Okay, sagot, Pastor. So, wait po. Katunayan po, when Jesus said that He is the only way, na pinipinpoint na siya lamang tanging daan ng kaligtasan, makikita po talaga natin na yung kaligtasan na mayroon ay masasabing retroactive. So, ibig sabihin, pati yung panahon ni Adam, ni Abraham, and the rest of them, ay, kumbaga, although hindi pa nila alam ang pangalang Jesus at that point, they already know na mayroon talagang matatawag na Redeemer na darating. So, yun po yung answer ko po dyan. Okay. Yung apat na question. Yung salita mo kanina nga, ang kaligtasan ay retroactive. Mabasa po ba sa Biblia na ang kaligtasan ay retroactive according to Jesus Christ? Nga kaligtasan dala niya is retroactive. Mayroong mabasa po ba litra por litra sa Biblia o wala? Okay, sagot, Pastor. Okay. Actually, kung gagamitin ko po rin yung salitang letra por letra para patunayan yung claim na yan, o maybe gagamitin ko na lang po mamaya. Objection na Mr. Moderator, objection muna. Yes, it's my time. Categorical question po, sa debate po, categorical question, you have to answer yes or no, then explain. So, ulitin ko ang tanong, categorical question. Ulitin ko. Okay. Mayroon po bang kaligtasan maliban kay Jesucristo? Maliban kay Jesucristo, mayroon po bang kaligtasan? Kalimutan ko. Kung maniwala. Baka po yung kung maniwala ka kay Jesucristo. Kung ang kaligtasan ay retroactive po yata yung tanong niyo po kanina.
Sorry, retroactive. Opo. So, ang retroactive na kaligtasan, may mabasa po ba or wala? This is categorical question. Then you can explain. Okay. Yes or no? First and foremost, kung letra por letra, no. Pero yung konsepto niya po ay yes. Bakit po? Kasi when it comes on Christ being the Redeemer, at ito po ay na-prophecy on the Old Testament times, even though, sabi ko nga po kanina, yung Abraham, Moses, and the rest of them, they already know na mayroon talagang darating na Redeemer. So, even though hindi pa po kilala kung sino itong tinatawag na Redeemer at that point, they already know that there is someone who will be the coming Savior, kumbaga. So, although, yung kung technically speaking, kung letra per letra, wala, nandun po mismo yung concept kung titingnan po natin yung Bible sa kabuuan. Thank you po. Ang limang Ustads. May limang tanong. Ang Christianity, paging tunay ka na Kristiyano, Christianity, nabanggit po ba ni Kristo, pag tunay kayo na Christianity, makapasok kayo sa paraiso? Kasi yan ang pinaka-main topic natin eh. So kung Christianity, nabanggit po ba ni Kristo, kung tunay ka nga Kristiyano or Christianity ang reliyon, makapasok ka sa paraiso? Okay. Categorical question. Yes or no, then explain. Again, kung word for word, Sagot. opo. Again, kung word for word, wala pong ganung salita. Pero yung concept, meron. Why? John chapter 3 verse 16. Kung saan pinipinpoint dyan, sinabi na, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him, sinumang nanampalataya sa Kanya, at ang context niya ay si Kristo, ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, although yung ganung word for word na ganyan ay wala, pero yung konsepto mismo meron. Sapagkat, we know for sure, Jesus already declared that He is the only way, and that no one comes to the Father except through Him. So, yun na po. Salamat po. Okay, pause na po. So, first question, nabanggit po yung tungkol po sa repentance, sincerity. Correct me if I'm wrong po, no po. Sa Surah chapter 66 verse 8 to 9, nabanggit po ito. Yung tungkol po dyan na about doon na turn unto Allah in sincere repentance. It may be that your Lord will remit from you your evil deeds. So itong first question ko po may kinalaman sa passage. Paano po natin malalaman? Paano po ninyo malalaman kung kayo po ay sincere enough na kayo po ay pinatawad ni Allah according po doon? Okay. Sagot, Ustads. Yung tanong po, paano po natin malalaman na tayo pinatawad? Okay? Ang obligasyon po namin, Pastor, na maging sincero. Hindi po obligasyon ng tao na ako na'y pinatawad. O, bakit? Kung alam ko ng pinatawad, di gagawa naman siya na, pinatawad naman eh. Ang obligasyon po namin is to be a repentant person, sincere repenting. Pinatawad man, ay hindi na namin yan na obligasyon. Obligasyon na po ng Allah pinatawad o hindi. Kahit sa aming pagdarasal, sinagot man kami o hindi, basta magdasal kami. Hindi po, wala pong utos sa Quran na sinabi ng Allah, alamin ninyo, sinagot kayo o wala. Hindi po utos ng Allah yan. Okay. Okay. Pangalawang tanong, Pastor. Okay, thank you po. Yung next po ay ito. If we say na since na tayo po ay sincere enough sa pagrepent sa harapan ng Diyos, according po sa inyong belief, how do you know, paano po natin malalaman na hindi po natin dinadaya ang ating sarili? Sagot, Ustads. Kapatid, mayroon tayong free will. Kung dinadaya mo yung sarili mo, parusahan ka dahil ang Allah nakakaalam sa puso, gawa ng tao. Kung dinadaya mong sarili mo, di sarili mo ang dinadaya, hindi, wala nang problema kung I will be sincere. Okay? I will try my best to be sincere. Pero kung dinadaya mo yung sarili mo, ang pagdadaya sarili mo, ikaw lang rin. Ikaw rin mapaparusahan kung dinadaya mo yung sarili mo. Dahil sa araw ng paghuhukom, alam ng Allah, ikaw nang daya o hindi. Siguro pa, pretend ka labi yung Diyos noon or sincero, pero sarili mo hindi, doon sa kabilang buhay, hindi ka na
takas dahil ang Allah nakakaalam sa iyong ginagawa sa puso at sa iyong sa pag-iisip. Okay. Pangatlong tanong, Pastor. Okay, thank you po. So, susunod po, is your heart really good enough to muster enough sincerity before a holy and righteous God? Ibig pong sabihin, yung pong puso po natin ay good enough po para masabing sincere po tayo sa harapan ng isang banal na Diyos. Yung sinasabi, maging sincere, maging that's why we are trying to be. Wala namang perfecto na tao sa kapanahunan ngayon, pero we are trying to be in our heart and our devotion. Okay? Pero kaming mga Muslim, we should be humble. Because mercy, salvation is depend on the mercy of Allah. At ang mercy ng Allah, hindi niya ibibigay sa mga taong nagpakitang tao lamang. Okay? The mercy of Allah. So when about the heart, I know my heart. I know my heart. My heart is to worship Allah alone. He is my God. Kasi pag ang tao, hindi niya alam niya ang puso niya, anong klaseng tao, hindi niya alam niya ang puso niya. Ang isang tao, dapat alam niya ang utak niya, alam ang puso niya. Kung hindi niya alam, problema yung tao na yan, kung hindi niya alam ang puso niya. Okay. Okay po. Pang-apat na tanong, Pastor. Okay. Sa pang-apat na tanong po ay may kinalaman po sa presentation po kanina naman din na nai-record po yung tungkol sa sinabi na yung sa sa Luke chapter 18 verse 18 to 30 na nabanggit kanina. Paano po nasasabi po na ito po ay supposedly, ito po ay pareho po sa turo ng Islam? Okay, sagot, Stats. Ang sasabi ko, pagbantay ng kautusan ng Diyos. Nagkapareho to keep the law of God. Maybe it's not 100% pareho, 100%. Pero the main point is that salvation comes to you by obeying the law of God so that mercy of God will be upon you. Okay? Hindi po pagsamba ng Diyos Jesucristo, hindi po paniwala ng Trinity ang kaligtasan. Malayo po yun, ang kaligtasan Trinity, ang kaligtasan crucifixion, ang kaligtasan God-man, malayo sa totoo. Wala po. Sinasabi ni Jesucristo, kung gusto mong makamtan ng buhay na walang hangganan, sundin mo ang batas. Sundin ang batas. So, batas ng Diyos. Kung alam mo, batas ng Diyos, sundin mo. Pero yung sabi ng si Jesucristo ay Diyos, ay hindi yan batas ng Diyos. Batas ng tao yan. Okay. Panglimang tanong, Pastor. Okay, last question po ay ito. So, nabanggit po yung tungkol sa batas ng Diyos. Okay, sige po. But here's the question na gusto pong itanong. Are we able to fulfill the law? Or baka kaya po bang sundin ng isang tao ang utos ng Diyos? Lahat-lahat po ng utos ng Diyos nang wala pong masasabing kahit kaunti man pong pagkakamali o pagkasablay? Yes, Stats. Alhamdulillah. So, hindi po nagsabi ang Diyos, sundin mo ang batas perfectly. Sabi lang ng Diyos, sundin mo ang batas. Sa makaya mo lang. Pero si Jesus Christ, the Bible said, be ye perfect as your Father in heaven is perfect. In the Bible, be ye perfect as your Father in heaven is perfect. Kung may problema ngayon, Kristiyano, hindi ang mga Muslim. Dahil ang mga Muslim, inutusan lamang ng Allah to obey the law. Kung magkakasala ang tao, dahil magkakasala ang tao, just repent and ask forgiveness. To get perfect sa batas ng Diyos ay hindi po yan ang utos niya. Sundin mo, perfecto ang aking batas. Kung hindi perfecto, tapong kita sa impernong apoy. Hindi po batas ng Diyos yan. Dahil ang Diyos, Ar-Rahman, Ar-Rahim, maawain, mapatawarin sa lahat, of forgiving. Pinatawad niya si Adan, pinatawad niya si David, pinatawad niya ang Nineveh, 120,000 pinatawad niya. Pero ang pagsamba nga siya ay Diyos, hindi yan utos ng Jesucristo. Sa cross para maligtas kayo, hindi ang utos ng Jesucristo. Ang ating topic is salvation. Para isa makanta natin according to the Quran and according to the Bible. Ang aking, I believe, my delivery had answer to the proposition.